Finance Secretary Ralph Recto ay nagsabi na, sinabi niya ng derechahan, na ang ating uutangin dito, mga kapatid, ay halos kalahati na po ng ating proposed budget. No? Halos po ang ating uutangin. Ang sabi niya dito, kahapon, klaro ito, sabi niya, lahat daw po ng gagastuhan ng perang malilikom ng ating collection agencies ay para po lamang sa personal services and maintenance and other operating expenses ng mga tanggapan ng pamahalaan. Doon po, kwintas lang. Ito nga, hindi nga siya government official, asawa siya. Asawa lang, pero pati siya mismo, pinutakte ng mga tao sa South Korea. Dito. Dito sa atin. Ayan, ma'am. Sa Ilocos, Northwestern. Inais ko kami sa US, sa Canada, sa Middle East. Okay, everyone look here po. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Kasi po sa mga unang client po namin naging sa Lilipinas. Maganda rin po yun na ang ating mismong presidente nagpupunta ng ospital at umuusisa. Yun lang. Siya kaya isabihan po ng katotohanan ng mga tao na kapaligid sa kanya. Dito nga po sa usapin po ng the PhilHealth benefits at yung pong zero, yung pong no balance billing kung tawagin. Dahil hanggang ngayon po marami po ang nagsasabi na hindi daw po totoo yan. Yan ang sinasabi po ng iba. Ngayon, kung kayo po pupunta sa mga ospital, hindi rin po automatic sa private of course, hindi kasali yan. Sa mga ospital, hindi ho lahat ay DOH hospitals. Kapag yan po ay provincial, kapag yan po ay specialty hospital, at yan po ay GOCC, kumbaga NKTI yan, heart center yan, lung center yan, yan po ay PGH, hindi kasama yan. Okay? Para lang ho ninyo maintindihan. Bagamat, maganda nga rin po itong simulain nga na mukhang ang ating pong Pangulo tumatanggap ng mga informasyon dito po sa reklamo ng ating mga kababayan. Siguro nga din, dito sa informasyon na naman sa mga proyektong ito, kaya siya nagsisipag ngayon na mag-iikot. Dahil meron na naman siyang 2 years and 10 months. Oo. Kung sinimulan niya yan, nung pag-upo niya pa lang, siguro naikot niya lahat ng flood control projects, pati mga ospital dito sa Pilipinas. Oo. Hindi ba? Sa dami nun? Oo, di ba? Pero at least better late than never, ika nga. At least ngayon talagang binubusisi at iniikot. Kaya lang, ang sabi nga ng ilang mga mambabatas, mahirap malaman kung talagang may anomalya sa flood control projects. Kasi nga nasa ilalim ng lupa. Nangyayari daw po ang mga hocus-pocus at magic sa ilalim ng lupa. Naman, nakabaon na makikita mo pa ba kung tamang tamang baka lang inilagay. Kaya natin nakapanayam si Ma'am Heidi Mendoza at sinasabi niya, itong fraud itong fraud investigators ng COA, equipped yan ng kakaiba pong mga talento at expertise. Ang tanong nga lang dito, sila hubay may mga taga-sisid. Sila hubay talagang meron pong kagamitan at dami ng mga tauhan para nga dito sa napakarami na mga proyekto po ng gobyerno. And yung pong COA chairman, specific po ang kanya, Bulacan. Ang kanyang order ng fraud audit. Sabi nga ni Ma'am Heidi kahapon, iba na po ito, Hindi ito yung regular. Yung ito normal audit lang. Yes, opo. Ito ay fraud audit na, meaning meron na pong alingas-ngas ng katiwalian. May red flag na. Opo, sige. So, Bulacan. Bakit Bulacan? Yan nga sinasabi. So, sa mga Bulakenyo, mamaya, iisa-isahin po natin itong mga proyektong ito kasi halos lahat ng bayan ay may alokasyon. Halos lahat ng bayan dyan may alokasyon para po sa flood control. Opo, at kapag pinag-uusapan po natin ang laki ng pera sa lahat ng mga lalawigan, kayo ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Opo, kaya nga yung inyong gobernador, 3 terms na siya ngayon sa pagiging gobernador, nagugulat at wala daw siyang kaalam-alam sa mga proyektong ito ng DP. Sabi nga niya, at siya na daw yumayari. Sabi niya, di ba, kami nang yumari. Mga ganun siyang statement. Pinatawag na nga daw niya. Pero hindi ko mawari. Kung bakit pag nagtayo ka ng simpleng bahay. Kailangan mo ng permit. Pero yung ganito kalalaking proyekto, pwede daw, hindi na daw dumaan sa mayor. Sinasabi po ng inyong gobernador. Dumiretso na daw. Opo. At, iniisip ko yung kahapon pa sabi ko, meron paano ding mga nangyari? iba, di ba nung nagdaan po mga hearing, may mga nanggagalaiti, di ba, lumalaki yung butas ng ilong. Bakit sa Bulacan, ganyan? Alam nyo, isipin natin, ang tindi ng mga drama nila, para bagang wala silang kaalam-alam kung gaano kalaking perang inanalaan ng gobyerno
Sa Bulacan. Sa Bulacan pa lang. Specifically. Okay, so Sino sa nga nag-aproba nun? Para bagang pinababayaan ng Bulacan. Ganun Oo, po ang dating, oo, di ba? Tama? oo. Para pang pinababayaan ng Bulacan. Opo, para bagang talaga na pag-iiwanan ng Bulacan. Pero kapag natin kinuwenta nga ang lahat ng pera magmula nung 2022 hanggang sa kasalukuyan, abaho, ang Bulacan may pinakamalaking perang Oo. natanggap at matatanggap pa para po sa mga proyektong ito. Sa mga Oo. taga-Hagonoy, ha, muli po maganda umaga sa inyo. Pagdating na si Mama, malinis na ba lahat? Yung banyo na lang, mahal. Han, mababad ko pa sa bleach? Comex dapat. Tanggalan Kahapon nabanggit mo yun eh. Aha. Nawinda nga ako eh. Hmm. Di ba? 41 Ah, billion pesos yung total. for your Bulacan na lang. Oo. Pero hanggang Okay, ngayon, kaliwat ka sige. na ng baha doon. Say cheese. Hashtag, paano? Region 3 ang number 1 kasi sa lahat po ng mga Oo. regions na pinagpala. Opo, para po sa laki ng bilyong-bilyong pisong pera para po sa flood control projects na ito. Muli po opo, baka kasi magsawa ng iba dito na naman, yan po ang gusto nilang mangyari. Magsawa ka, hindi na pag-usapan yan kasi po habang humuhupa ang balita, nawawala ang interes ng taong bayan, makakalimutan, tuloy po ang kanilang ligaya. At mamaya din po, na to be so cynical about this, yung ending nga sa mga ginagawang investigasyon, bigyan po namin kayo ng sample sa mga naging ending po dito po sa ginagawang investigasyon. Ngayon, mga kapatid, ito ho bago po tayo magkaroon po lamang ng mga importanteng mga paalaala sa inyo at ang ating pong tampok na pinaghandaang balita kasi nga po today, ang dami ho natin mga kakausaping mga importanteng individual para ipaliwanag po mga isyong pambayan. Kahapon, girl, ako'y nagkaroon ng chance na manood nito pong briefing ng budget development. Itong Development Budget Coordinating Council, something, Chubanes, whatever. Okay, kung saan po kasama dyan ang DOF, ang DepEd, DepDev. ang DBM. NEDA. Humarap po sila mga kapatid sa Committee on Appropriations. No? Opo, para mag-present sila at magtanong ang mga kagalang-galang ng mga kongresista tungkol ho sa kanilang proposed budget. Ito po ay nakapaloob sa NEP, National Expenditure Program. Okay, magkano ang kanilang hinihingi sa Kongreso? Ito po ay 6.8, round of figure po ito, trillion pesos. Ganyan po kalaki. At kahapon po si Finance Secretary Ralph Recto ay nagsabi na, sinabi niya nandiratsahan, na ang ating uutangin dito, mga kapatid, ay halos kalahati na po ng ating proposed budget. No? Halos po ang ating uutangin. Ang sabi niya dito, kahapon, klaro ito. Sabi niya, lahat daw po ng gagastuhan ng perang malilikom ng ating collection agencies ay para po lamang sa personal services and maintenance and other operating expenses ng mga tanggapan ng pamahalaan. Klaro yon. Ito sabi niya, all capital outlay uutangin natin. Sus, eto na. Very loud and clear. Ano ba ang ibig sabihin ng capital outlay? Ang daming tanong ni teacher ngayon. Oo. Di ba naipaliwanag na natin? Oo. Di ba sa budget, no? Ang budget ng gobyerno, para sa pribado rin, personnel services. Oo, yung mga Sweldo panggastos. sa mga kawani, Oo. mga empleyado, whether yan plantilla, contractual, etc. Pang-sweldo, Consultant, pang-bills. consultant, kasama yan. Oo. Personal services. MOOE, maintenance and other operating expenses. Gasolina, kuryente, internet, papel, etc. Okay? And then, capital outlay. Yan. Sige, ano? Ano sabi ni Google? Ang sabi ni Google, ito daw ay karaniwang ginagamit na salita sa pamahalaan o sa gobyerno na tumutukoy po sa gastos para sa pagpapatayo, pagbili, pagpapagawa, pag-upgrade ng mga bagay na kailangan natin. So ito yung pang-infrastructure natin. So, ibig sabihin- pang-tren, ibig pang-kalsada. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng tulay, Mga paaralan. kalsada, flood control, lahat po ito, Laptop na paaralan. outdated. Lahat po ito mga kapatid, nabibilhin na gamit at proyekto ng gobyerno. Okay, na bahagi po sa Capital Outlay Program ay uutangin. Yan. At yung utang na yan, ikaw at ako ang mag-aambag-ambagan. Ang target po mga kapatid, ito hindi po nabanggit kahapon doon sa briefing, ang estimate po ng ating pong Bureau of Treasury by 2026 mga kapatid, pagpasok po nito, alright, mga aabot na po tayo sa 19 trillion pesos ang ating pong utang. Alright, and sabi nga ni Ginoong Recto, hindi, alam mo, kagandahan sa utang natin na to. Kasi kung ganyan kalaki ang utang natin, yung 13 trillion dyan, kagandahan dyan, domestic yan.
So nagbibenepisyo yan sa mga Pilipino kasi ang inuutangan natin, kapwa Pilipino. Oo. Tsaka Yung hindi pong- tumataas compared sa, di ba? Opo, yung 5 point International something debt. trillion, foreign debt yun. Oo. So dito actually, maganda rin itong ginagawa ng gobyerno ho kasi ang inuutangan natin mga Pilipino. Sino mga Pilipino? Inuutangan ng Pilipino, tapos Pilipino din yung nagbabayad ng utang. Yun ang Okay. maganda doon. Sige, so dyan ho tayo muna mga kapatid. Itong lahat ng isyong ito ipapaliwanag po natin. Opo, para lang ho ninyo maintindihan. Kasi nga, ating uulit-ulitin baby girl na dapat ho talaga dito ang taong bayan mag-ingay na eh. Dapat talaga ho dito magsabi na po tayo na tama na po ito, sobra na po ito. Opo, nangyayari po ito kasi hinahayaan na lang natin. Di po ba? Hindi natin sinasabi na maghimaksik po tayo dito. Hindi po sa ganun. Pero alam niyo ho yun, kung ikukumpara ho natin sa ibang bansa, iba na ginagawa doon kapag dyan. Nagtitipon-tipon sila para sabihin po ang kanilang saloobin Saloobin. na hindi po nananawagan naman na ibasa ang gobyerno. Hindi po, mali po iyon. Kasi po meron po tayong mga panuntunan, meron po tayong batas tungkol po sa paghahalal nga ng ating mga leader. No? Yun lang ang problema sa atin. No? Gusto ho natin ng pagbabago sa klase po ng liderato pero the same leaders po ang ating hinahalal. Yun lang po ang, yun lang ang question dyan. Ngayon, maganda halimbawa dito, yung pong dating First Lady ng South Korea, abay, makukulong, no? Kasi bakit? Yes. Nagsuot lang siya ng Mamahaling kwintas. mamahaling kwintas. Na pinaniniwalaan na binigay. Hmm. Binigay ng isang tao na gusto daw Ng ng kontrata. posisyon sa gobyerno. Oo. At At ito ay walang pruweba ha. Nakita lang na parang, uy, may suot na ganun. Pero hindi inaamin nung First Lady ng Oo. South Korea. Fake daw, sabi niya. Fake lang daw yun Oo, at hindi okay. daw totoo. Opo. Kasi ho, mga kapatid, doon may mga bansa kasi na masyado hong sensitive, no? Kapag ikay nanungkulan sa gobyerno, definitely ang expectation sa iyo. Kasi nga, gobyerno to eh. Kung ayaw mo na manirahan sa isang aquarium, di ba? Wag. Pero ganito po yun eh. So inaasahan din dahil meron ka namang pribilehiyo eh. Meron ka din namang mga perks eh. Oo. Ang inaasahan sa iyo, ay ikay magiging Modest life. Opo. Oo. Halimbawa, doon po kwintas lang. Ito nga, hindi nga siya government official. Asawa siya. Asawa lang, pero pati siya mismo, pinutakte ng mga tao sa South Korea. Dito. Ha? Dito sa atin. Buti lang, hindi ka mo first lady. Kasi ako ngayon. Naman. Makita mo, oh. Pwede ko ring sabihin peke yan. Oo. At mabuti na lang, hindi ako asawa ng presidente o ng kahit sinong government official. Okay. Sige. Pero Alam niyo dito yan? sa atin, pagka ganoon. Ah. Kasi doon nga sa kanila, sabi ko, wow, hindi to government official ah. Pero ang tindi. Dito sa atin. Oo. Doon Sa pa mismo Vietnam. sila. Sa Vietnam. Sa Oo. Vietnam. Oo. Opo, ganun din po. Yung mga sangkot doon sa COVID nila, kulong na. Sa atin yung pharma din, magsisimula pa lang kaso. Ang lungkot. Doon sa Vietnam, nakakulong na. Yung kanilang secretary na involved doon sa COVID anomaly nila, nakakulong na ngayon. Ted Filon, may due process kasi tayo dito. Oo. Alam mo naman, due Mabuti ka mo, process tinanggal na eh. ang death penalty sa Vietnam. Tinanggal na ang death penalty. Alam niyo yun, you know what I'm saying? Opo, kaya kahapon din nabanggit sa budget hearing, bakit ba ang Vietnam, ang layo na sa atin? Oo. Yun ang sinasabi din po doon sa isang pagtatanong ng isang mambabatas dito po sa ating mga economic managers. Pero wag ho tayong mag-alala daw. Opo. Kasi lahat ng ating pong Nagdala ng isang babatas. Dali lang po. Alas 6,